sige, sige. Alright, sige po mga kaibigan, mga kababayan, ka-Pokemon, happy lunch po sa inyong lahat. Tuloy lang po tayo dito po sa Jesco Trading. Ang pag-uusapan po natin ay yung mga websites po, no? May mga websites po, may mga apps na nakakatulong po sa atin at pwede rin po makatulong po sa inyo. Especially po sa mga news sa hobby na hindi po nila alam kung saan po kayo makaka-check or makakatingin or makakapag-research. Siyempre, meron pong available dyan sa YouTube yung mga regular na nag-o-open. Usually, siyempre, si Pokerev, di ba? Yung talagang pinakasikat, pinaka-well-known na nag-o-open ng mga packs non-stop. Consistent po nag-o-open ng mga packs. So, si Pokerev po yun. And yung mga websites naman po ay yung mga leaks, no? Yung mga leaks ng information, siyempre, ay makikita po natin basically sa pokebeach.com. Ayan. Pokebeach, poke, tapos yung word na dagat. Ayan. Beach. Ayan. Word na dagat. Hindi po yung isang word. Yung isang word na beach, no? Kundi beach. Ayan. Pokebeach! Boom, boom, boom! Sir Ralph, magandang araw po sa inyo, mga kaibigan. Yan po yung isa sa mga website na nagbibigay ng early leaks na talaga nauuna siya. And then, nagbibigay ng information patungkol sa gameplay, nagbibigay ng mga leaks sa mga decks, sa mga cards, sa mga sets, sa mga releases. So, nagbibigay siya ng information para po mag-create ng hype, mag-create ng FOMO, gano'n ba yun? And mostly napansin ko, dyan din nangyagaling yung maraming information na kumakalat po sa buong mundo patungkol po sa Pokemon. Boom, boom, boom! Alright, sige, pokebeach.com. And then yung isa pang mga websites na siyempre, importante sa atin, may itong spelling ng collector. Actually, may yung spelling itong collector eh. Sinulat na kasama ko. Collector, ano ka? Collector. Walang auto. Paano ko walang auto eh? Actually, it's an app. Collector app. Yeah, collector app. Boom, boom, boom! Collector. Yeah, shout out sa mga collector ng utang. Ayan. Mga Bombay po, wag muna kayong mangolekta po. Please po. Please, wala pang pambayad. Wag muna ngayon, bukas na lang at sa mga susunod na araw. Boom, boom, boom! Kaya maraming salamat sa ating mga kababayan ka-Pokemon at saka sa mga foreigner na ating mga ka-Pokemon at saka yung mga half Filipino nating mga ka-Pokemon mula po sa mga Indian, mula po sa Japanese, Korean, yan, yung mga European, mga white, mga American, halo-halo na. Kumusta po kayo, mga kaibigan? Anong products natin ng Phantasmal Flames? Naku po, meron pa ba tayong mga products ng Phantasmal Flames? I think, no, maganda pong bumili ngayon. Kasi pababa po yung presyo ng mga items or ng mga cards, especially ng mga cards. Items ganoon din, pero I'm checking my collector app. Sa collector app po, merong portfolio doon. Pwede kayo magpasok ng mga cards ninyo. Pwede kayo magpasok ng mga cards ninyo doon, ng mga products ninyo para i-compute lahat, i-add lahat ng portfolio ninyo, lahat ng collection ninyo para malaman niyo kung nag-up and down po yung item po niyo. So, parang totoo, no? Parang pera siya. But it's not that easy, no? Kung meron po kayong 100,000 pesos, 400 pesos na portfolio doon po sa collector app niyo, it doesn't mean na 100,000 kagad siya. Sana ganoon nga talaga, no? Na it is going to be good as cash, mga kaibigan. Sana ganoon nga, good as cash. At hindi po ganoon kadali. Okay,
Shoutout po sa mga gustong pumasok. Mas maganda mag-collect na lang kayo. Simple lang yung buhay. Magtrabaho. Kaya, ayun, hindi ko... it's all up to you, mga kaibigan. But it's kinda saturated na po yung hobby. So, it's kinda scary in the sense na baka biglang bumagsak. At maraming pwedeng maapektuhan po, mga kaibigan. Pero so far, ako naman ay, pwede side hustle. As I am always saying, side hustle lang po ito. Gaya po natin, no? Talagang we've been here. Nanggaling na po tayo sa pinakamahirap ng market. So, far, okay naman po, mga kaibigan. Nanggaling na po tayo sa pinakamahirap ng market. And for me, the market still booming. Though maraming negativity, maraming bashers or mga pessimists na sabi nila ganito, ganyan, babagsak. But we don't know the future. And ang dami ninenervyos, ang daming weekends. Kung tawagin nila weekends, mahina po yung kamay na humawak po sa mga products nila. But for me, I'm still buying more. And don't forget, hindi po ito financial advice. Ito lang po ay opinion ko and based on this observation, based on din po sa kumakalat ng mga content dyan. So this is not financial advice. This is only my personal opinion, suggestion, recommendation na based lang din po sa mga naririnig ko, mga kaibigan. Okay, next po ay TCG Player. So collector app po yung kanina. Ngayon naman TCGplayer.com. Yan. TCG Player, pwede rin po kayong bumili ng mga cards dito. But mostly itong mga website na to, it is US-based. I do believe US-based po itong mga website na ito na they cater for US residents. Ayan, US residents. They cater for US residents po. So, hanggang tingin na lang tayo. Actually, meron din po isang website, Troll and Toad. Troll and Toad, ano na yan, seller din po yan. Ayan po, marketplace din po yan. Troll and Toad, mga kaibigan. Isa rin pong popular site na pwede ka makabili or pwede ka mag-check ng mga cards, ng mga realized prices po ng mga cards kung ano po yung market prices po nila. And then same thing with TCG Player. Siyempre may mga graphs sila, may mga comparison doon. So isa rin po sa mga main po yun, no? TCG Player na talagang chine-check po natin. O dapat po ninyong i-check dito po sa hobby nito kung gusto niyo pong pumasok sa mga raw cards, sa mga sealed products, mga kaibigan. Boom boom boom. Ayan. Dito lang po actually sobrang hirap, no. Sobrang hirap talaga rito sa atin. Kaya usually sa mga platforms natin ay stock photo lang tayo because especially for bulks, stock photo lang tayo. Bakit po? Kasi we just want buyers na hindi na masyadong pihikan at namimili kasi we're just selling $10 cards, 10 pesos cards. 10 pesos lang po yung cards namin. 5 pesos cards lang po yung mga binibenta namin. Minsan may mga 20, minsan may mga mahal din. Pero mostly mga bulk cards lang po yung mga benta namin. But some customers, imagine that, some customers, not all naman, not all, pero some customers, they have to check every card. Sabi nila, what is the condition of the card? Pero 5 pesos lang po yung card. Boom, boom, boom. 5 pesos lang po yung mga card, mga kaibigan. So we put stock photo and most of them are probably near mint po at saka LP conditions. So hindi kami masyadong strict or hindi po kami masyadong nagpo-promote ng condition ng cards. In the sense nga po na it's too much work. Just imagine, let's say we have over 10,000 pieces of cards. Tapos meron kayo papahanap na 5 peso card. Tapos we'll take a picture of a 5 peso card. Tapos papadala namin sa inyo. And then we have to say if it's near mint, LP, or moderately paid. So most of the time, mga kaibigan,
Hindi, stock photo lang po yun. Unless na the card is really, really expensive, then yun po, ilalagay po namin yung mga pictures po, mga kaibigan. Sa pre-order po ng Peach Black, wala po akong update, and this is nationwide. In the whole Philippines po ito. And the supplier, yung official supplier po ng Philippines ay wala pa akong update as of now, ha? As of maybe 10 o'clock this morning. Yung po yung last check natin. So right now ay wala pa pong update sa Peach Black, mga kaibigan. So what can we do? Siyempre, alam kong atat na kayo. Ako rin atat na. Atat na! Baka biglang utot eh. Baka mautot kayo. Atat lang tayo. Kaibigan, kababayan, kapapamang. But it's okay. Wala tayong magagawa. Ano man ang meron, pasalamatan. Ano man ang nangyayari, ano tayong magagawa, pasalamatan natin. Bumagsak ba? Pwede pa bumagsak? Babagsak pa ba? Pwede pa bumagsak, mga kaibigan. Mga kababayan, ka-Pokemon. Talagang gano'n, no? It's parang normal po na babagsak po, pa po talaga yung Peach Black, KS Rising, and probably Ascended Heroes. Tignan natin yung Ascended Heroes, baka mag-bottom na ito or mag-stabilize na. Mostly para sa akin, ang Ascended Heroes nag-i-stabilize na yan. Tignan natin, mga kaibigan. Mga kababayan, ka-Pokemon. So, yung po yung pinag-uusapan natin websites, kung bakit ko nasabi yung condition ng mga cards. Kasi 5 piso lang po yung mga cards na binibenta natin or 20 pesos. So, hindi na talaga tayo maging very strict sa condition and very meticulous sa condition. Kasi nga po, it's too much work for us, especially kapag ang bumili sa amin ay 10, 20, tapos ipapacheck po nila yung card na yun, tapos hindi po nila bibiliin. So, it's too much work for us. Labor-intensive po para po sa amin. And to tell you frankly, sa TCG player po, same thing. They just say NP, NM, LP, HP, MP, ganun lang po. Sasabihin lang po nila yung condition ng cards, but they will not show you the actual cards. Panay stock photo lang po. Prismatic Evolutions, Surprise Box, 4-5 po tayo dyan. 4-5 po tayo sa ating Surprise Box, Prismatic Evolutions.